Breaking news po ito mga kababayan. Ako po, dito ako humanga kay Ben Tulfo. Dati naiinis ako dito Ngayon, neutral lang pala ito. Ngayon po, binakbakan po si chairman ng Blue Ribbon Committee. Sinabihan na daldal ng daldal. Puro ngaw-ngaw. Gayahin mo si Marcoleta, magaling. Abogado pa ito. Hala ka mga kababayan. Buljak si Ping Lacson dito na tila ngaw-ngaw kasi ng ngaw-ngaw, walang ginagawa. Puro harang dito, harang doon. Pag hindi niya gusto, harangin niya. Pagka nandyan yung witness ni Marcoleta, ayaw niya. Ipapasugpi na pa. O ngayon, nakatikim po ng buljak kay Bitag. Ito sa akin, si Ben Tulfo, okay sa akin to Pero yung dalawa niyang kapatid, ayaw ko yun. Puro ngaw-ngaw din, parang Ping Lacson. Naku po, ito na mga kababayan. Panoorin nyo paano ginulpi ni Ben Tulfo itong si Ping Lacson. Ito po, kasama ni Tito Soto, halaka. Magkano ang akin dyan? Magtabi tayo riyan. Kung ang mga congressman at senador may sariling pet project, ito lang. Pero nakikita yan. Kayo mga congressman, senador, makinig kayo, no? Makinig kayo. Hindi ubra to. Not knowing what's going on in my business. That's what. So yan mga kababayan, talagang galit na galit si Ben Tulfo. Talagang binakbakan itong si Ping Lacson. Kasi nga talagang wala, ngaw-ngaw kasi ng ngaw-ngaw Walang nangyayari. Tapos tinigil pa itong Blue Ribbon Committee. Kaya nabibisit si Ben Tulfo dito. Ito po mga kababayan, panoorin nyo. Senator Marcoleta patungkol sa budget insertion. Kung saan halos lahat daw ng mga senador sa 19th Congress sangkot at guilty raw sa budget insertion. May sabi niyo yan, si Senator Marcoleta, lahat ng mga senador. Kaya lang wala pa si Marcoleta noon. Wala pa si Soto noon. Wala pa rin si Lacson. Yung mga bagito wala pa. Sino yung mga natitira? Yung iba sa kanila, wala na. Yung iba, nagkatahong ng mga paa. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. Senator Soto boldly refused, invoking transparency and good governance. Does this mean that the Senate President never had budget insertions during all the time he served as Senator of the Republic and as Senate President for almost 5 years? I was expecting for Senator Marcoleta to say, itigil na yung insertion. Ipagbawal ang insertion. Isabatas na natin to. Kasi kung pinupuna lang natin, Senator Marcoleta, with due respect, sana alam ko magaling ka rin Pero, hindi ko, sige, sabihin na magaling ka, matalino ka rin. Pero tingnan mo, look at the wisdom of this. Why test the integrity of other senators if they ever were involved in budget insertion? Why not put a stop into budget insertion? Pass laws. Huwag nating ituro sa iba. Kasi yung mga tao, pag may butas ng sistema tulad ng budget insertion, pwede bang patigilin mo lang, Senator? Oy, pwede Pwede itong dinidiscuss ni Ben Tulfo. Para nga naman iwas po sa pangungumisyon ng mga senador. Tama si Ben Tulfo na sana gumawa po si Senador Marcoleta ng batas para wala nang paki ang mga senador sa budget insertion na ito kasi nagiging mali ito pagka meron kang komisyon sa mga project. Diba mga kababayan? Tama si Ben Tulfo dito, approve. Sana gumawa si Senador Marcoleta ng batas para wala na yung mga insert na ito. Kasi nga naman, itong si Tito Soto, nasaktan niya yung buong senador mga senado Kasi para bang pinapalabas niya dito yung insertion, budget insertion ay masama.
masama lang ito pag nagiging sangkap na or nagiging way na ng korupsyon, gaya nung pagkakaroon ng commission dito. Gaya dito kay Risa Hontiveros na allegedly merong nakasulat na mga insertion, meron ding flood control. O nangyari, may nilabas na si Katonying na nakita niya kay Magalong yung resibo, kaya itong mga followers ni Risa Hontiveros binabakbakan si Katonying ngayon sa FB. Binabakbakan nila, mga kababayan. Galit na galit. So ngayon, ito, babakbakan po ni Ben Tulfo itong si Ping Lacson at Tito Soto. Senator Marcoleta, isulong mo magkaroon ng batas. Na sa batas, ipagbawal ang budget insertion. An oversight in aid of legislation, yan ang gusto namin makita sa iyo, Senator Marcoleta. In aid of legislation, oversight, review, rebuke. Tell your colleagues in the Senate and so as doon sa ibaba, sa Senado, sa Kongreso, na kung maaari, in aid of legislation, yung sistemang yan, yung sistemang hindi maganda kasi yan ang nagiging ugat ng korupsyon. Diyan nagkalintik-lintik, diyan silipin yung sistema, hindi kung sinong gumagamit niyan. Hanggat hindi natin patigilin yung sistema, kung sinong Poncio Pilato, Estas, Judas, Barabas, Satanas, gagamitin yan. Why not let us stop into it and create an oversight, or if not, in aid of legislation, tingnan natin kung sinong ayaw para makita natin kung sinong mga senador na gustong ipagpatuloy yung sinasabing budget insertion kasi pabor sa kanila para makita natin kung sino mga maghahaman. Tama. Para makita natin kung sino talaga yung papabor sa hindi sa oo. Kasi pag yung mga papabor na, bakit ka gagawin ng batas? Bakit mo pipigilan yung mga senador na mag-insert ng budget? Kaya nga, para matanggal na yung mga hinala, mga haka-haka, na maaaring nangyayari talaga ito. Tingnan nyo naman, mga kababayan, lalo yung mga congressman. Kay Saldico, kay Martin Romualdez, tingnan nyo, mali-malitang basura ang dinadala sa bahay. Para sa mga komisyon na 25%, 30%. Diba, mga kababayan? Sana si Ben Tulfo, pag naging senador ka, gawan mo ito ng batas. Ikaw na yung nakaisip niyan. Pero malay mo, Ben Tulfo, itong si Senador Marcoleta, makagawa ng paraan, makagawa ng batas na ipagbawal na nga sa mga politiko or sa mga senador na makipag-ugnayan pa sa pagbibigay ng budget insertion. Kasi nga naman iwi ito ng corruption talaga. I would salute you, Senator Marcoleta, if you can do that. Not just a privileged speech. Isulong mo yan. And then, magiging popular ka pa sa mga taong bayan kasi ikaw yung kauna-unahan. Lacson only, the Senate President for Blue Ribbon Committee only talks about, the insertion. And so, ayaw namin ng puro daldal, ayaw namin ng puro paglalantad, paglalahad. Kasi ang paglalahad mo yan, yung tao ang siyang gumagamit ng maling sistema, butas na sistema, patigilin yung butas na sistema, at yung mga taong pinagpatuloy ng sistema, may batas na yan, na bawal yan, may pananagutan na yan. Pero hanggat hindi natin napagpatibay yung sinasabing sistema na paggamit ang pang-abuso, pananadya ng paggamit ng budget insertion, lahat na lang makakalaban mo dyan, Senator Marcoleta. Kasi mauubos mo, walang matitira. Tumingin ka sa kaliwat kanan, lahat sila involved. With due respect doon sa mga bagito na mga siguro, huwag natin silang isama. Paano yung mga wala na, pero involved? Pero kayo, yung mga bagong pasot, kayo magpapatigil, kayong mga newbie, patigilin yung sistema. Kaya yung oversight in aid of legislation, silipin. Huwag natin silipin kung sinong gumagamit kasi lahat guilty. Gets mo? Senator Marcoleta, I will salute you. Sinabi ko nga sa iyo, one of these days, I want to sit down with you and say, hey, let's do it. Tutulong ako sa iyo. Sasaludo pa ako sa iyo. Pero hanggat lahat ng mga ituturo mo,
Sa bandang huli, lahat naturo mo na, wala ka na matuturo. Kayo na lang. Kayo na matitira. Kasi lahat guilty. Wala ka masasalpa dyan. Kasi hanggat hindi pinatigil yung sinasabing insertion, pagsingit, pambabastardo, pambababoy, alam naman natin may mga ibang senador na hindi naniniwala dyan. Kung paniniwalaan natin, sinasabi natin, itong sinasabi ni Senator, may sagot si Senator Soto. My work is easy because I use ClickUp. Here's So yan mga kababayan, kailangan na talagang makagawa ng batas dito para matigil na nga at mapigilan itong way of corruption. Ito kasi nagiging paraan mga kababayan para makakulimbat yung mga buhaya dito eh. 'Di ba mga kababayan? Mag-comment po kayo. Ano ba sinasabi ng mga komento dito mga kababayan? I agree with you Sir Tulfo. Turuan mo mga kapatid mo sa Senado para di masira. Yan. Turuan mo daw mga kapatid mo, Ben Tulfo, para hindi masira. Gaya ni Bending Dalo. Ito lang para sa akin ang nag-iisang Tulfo. Walang paligoy-ligoy, tumbok agad kung sino mga buwakaw. Tama kayo, Bitag. Ipagbawal ng insertion ng mga congressman at senator para mawala ang korupsyon. Saludo talaga ako sa iyo, Lodi, kung Bitag, Ben Tulfo. Walang kinikilingan pag mali, hindi sasantuhin. Straight to the point, si Sir Ben Tulfo at walang sinasanto kahit pamilya. I like it. Go, Sir. Sana nanalo ka. Ito dapat nakapasok sa Senado si Idol Ben. Walang sinasanto. Kahit kapilido pag mali is mali sa kanya. Buhay ka, Idol. Lalo mo ako naging fans, Bitag. Huwag kang gagaya kay Erwin Tulfo na kapatid mo, si Bending Dalo. Ayan, mga kababayan, si Bending Dalo. So, tuloy natin, mga kababayan ko. Yan, suplak yung mga ano dito. Suplak si Lacson at Soto. To answer this question of whether from my 1992 to the present have I not had any insertions, I guarantee you I have never made any insertions in the budget. Because insertions are not tolerated, and I will never do that, because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. Ang problema, alam din naman pala ni Senator Tito Soto. Ang nasasabihin niya, I guarantee you never, but you know the existence ng insertion. What does it say? Insertion. Budget insertion is not really illegal. Hindi naman talaga pala illegal. Pero morally dubious if frequently used and intentionally used by legislators themselves. Maaring hindi siya gumagamit yan. Pero the mere fact na kabisado mo pala, Senator Soto, kabisado ni Marcoleta, kabisado ni Lacson, what are you guys doing? I-stop nyo na yan. It's not a question of how much you know, how good you are. Tama. Puro ngaw-ngaw lang kasi. Since 1992, I guarantee you, I never used to be insert any insertion of the budget. Matanda na ako dyan. Batikan na ako dyan sa mga ganyan. Anong ginawa mo? Ang tanda mo na dyan. Puro ka ngaw-ngaw, puro ka pasikat. Kayo din ni Lacson, puro pasikat. Anong ginawa nyo? Alam nyo pala na way of corruption. Ba't di nyo pinigil? Ginigigil ako, Ben Tulfo banatan mo nga mga ito. How honest you are. It's a question of, what are you gonna do? Do an oversight. Hindi efektibo yung pulisiya na yan, budget insertion. Hindi matibay yan. Nabubutasan yan. Nagiging source ng corruption yan. Why can't you do an oversight and figure out? Tanggalin ang insertion. Amendments, kasing amendments kasama sa National Expenditure Program, etong budget insertion, ito yung kaya dito pag-i-insert, kaya napupunta yan sa mga putok sa buhong mga, kaya ito ngayon may mga controversy yan, mga flood control na yan, mga kung ano-anong pinagagawa. Alam niyo bakit? Diyan kasi nasisingit Nasaan yung mga congressman na sangkot? Ilan pa sa mga senador? Parang kukunti lang aking nakikita. Alam niyo bakit? Kasi may mga proponents kasi. Sino ang proponents? Silang nasa likod ng mga proyekto. Whether sa DPWH ba yan? Alam niyo bakit?
Nandoon kasi sa insertion ang gamit ng pera na yun eh. Kasi hindi sila nakaprogram eh. Isiningit lang eh. Akala siguro makakalusot. So nakapansin nyo, paano nyo aayusin yung problema? So yan mga kababayan, napakatindi ng pasabog ni Ben Tulfo. Paano nga naman mareresolba ito yung mga proponents? Di ba mga kababayan? Baka halos nung nag-insert yan. Nag-insert ng budget. O, kita nyo si Risa Ontiveros, may 3 billion na na-insert. Pero tinanggi. Kaya itong si Katon Ying, binabakbakan ngayon sa social media na fake news daw. Na kanya namang idinepensa yung sarili niya. Paano nyo mapapatunayan na fake news yan? May resibo. May listahan galing sa Senado. Ano yung fake news yan? Paano mo papatunayan yan na fake news yan? Todo tanggi si Risa Ontiveros dito. Na hindi daw pumirma sa BICAM pero may parking na 3 billion. Halaka. Kung ang problema natin iimbestigahan ay puro epekto, wala sa dahilan, wala sa ugat. Kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, dapat matumbok ng mga mambabatas na nag-iimbestiga, patibayin yung sistema, tanggalin yung mga sistemang bulok. At pag yung sistema na yan matibay na sa batas na yan, hindi po pwedeng lumabag ka kasi may pananagutan ka. Kaya nga yung sinasabing pulisiya, the oversight, the definition of oversight pagdating sa Senado at Kongreso, isilipin, i-monitor, i-evaluate yung mga pulisiya. Tama mga kababayan. Sana makagawa si Senador Marcoleta ng batas dito para matanggal na itong budget insertion. I did not expect my diagnosis. I just focused on what I could do, like cooking. Way ng korupsyon ng mga politiko. Para wala nang question dito, wala nang tanong-tanong. Hindi na pwedeng mga elam yung mga mambabatas, congressman, senador, sa mga budget, sa usaping project ng local man o nasyonal. Kasi nga dito nangyayari mga pagnanakaw. So, anong masasabi nyo po sa suggestion ni Ben Tulfo dito? Sana, Senador Marcoleta, mapanood mo ito para makagawa ka ng isang batas. Tama naman may point si Ben Tulfo dito para hindi na po gawing materyales ito. Hindi na gawing way na pagnanakaw. Kaya natukso mga politiko dito tanggalin nyo na yan, yung pangingialam ng mga politiko sa budget na yan. Di ba mga kababayan? O ano masasabi nyo? Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po.